yung tatlong chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Zaldico. Tatlong chopper na konektado umano kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, tinangkang ipaderegister ng mga kumpanyang may kaugnayan sa nagbitiw na kongresista ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ako Bicol Party List dapat din umanong humarap sa investigasyon ayon sa isang mambabatas. Correct po, yun ang nangyari sa kanya, di ba? Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hindi pa rin makatatakas sa posibleng pananagutan sa flood control projects anomaly ayon sa Malacanang. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTVU Radio, at una sa ating mga balita. Dapat humarap din sa investigasyon ang Ako Bicol Party List. Ayon kay Cebu 5th District Representative Duke Frasco, hindi dapat natatapos kay Zaldico ang issue. Inaasahan namang papalit sa nabakanteng posisyon ni Ko sa Kamara ang ikatlong nominee ng grupo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung third nominee yun yung bababa at ayun yung papalit. Sir, sino po yun? Si Attorney Chan Almario Chan. Sa loob ng linggong ito, plano nang isumite ng Ako Bicol Party List ang irrevocable resignation letter ni Zaldico sa Commission on Elections o COMELEC. Kalakip ang isang resolusyon ng board ng partido kung saan nakasaad ang rekomendasyon ng hahali sa naiwang pwesto ng dating kongresista. Nagbitiw sa pwesto si Ko kahapon sa gitna ng issue ng maanumalyang flood control projects. Inihayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na aakyat sa pwesto ang ikatlo nilang nominee na si Attorney John Franz Norbert Joselito Almario Chan, taga-Albay. Batay sa website ng Chan Robles Law Firm, senior partner nito sa Corporate and Taxation Division si Attorney Chan. Ayon naman kay Congressman Garbin, kasunod ng proseso, inaasahang maglalabas ng Certificate of Proclamation ng COMELEC na ipadadala naman sa House Speaker at Secretary General. Siguro po within the week, we will inform COMELEC, and together with it is the recommendations and of course the resolution of the board of Ako Bicol Party List kung sino yung papalit. Upon proclamation of the COMELEC, yan ay ipapadala sa SecGen. Of course, copy furnished din yung House Speaker. 2 seats ang nakuha ng Ako Bicol sa party list race ng 2025 midterm elections. Samantala, hihintayin ng Commission on Elections ang sulat mula sa House of Representatives kaugnay ng nabakanteng posisyon dahil sa pagbibitiw ni Ko. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangan ito para makapagproklama ng papalit sa pwesto. Paliwanag pa nito, bahagi ng proseso na kilalanin muna ng Kamara ang pagbibitiw ni Ko, kasunod ang declaration of vacancy sa House of Representatives. Sapagkat katulad din natatandaan ng lahat kapag kami namamatay, halimbawa na miyembro ng House of Representatives, kinakailangan may opisyal na deklarasyon ang House of Representatives patungkol sa vacancy na na-create dahil sa pagkamatay ng mismong naturang miyembro. Kung ito ay nag-resign, kinakailangan may deklarasyon din upang mag-trigger ng tinatawag na pagpuno o paghalinhin. Sa kabila ng pagbibitiw ni Ko, ayon kay Garbin, nananatili pa rin ang suporta nila para dito.
Dahil naman sa pagbibitiw sa pwesto ni Ko, mababakante din ang posisyon ng tagapanguna ng Party List Coalition Foundation Incorporated at inaasahang magkakaroon ng eleksyon para sa bago nitong opisyales sa susunod na linggo. Aminado naman si Garbin, apektado ng issue ang kanilang partido at nakabinbin ang mga serbisyong ipinagkakaloob nila sa kanilang constituents. This 2025 po, nakatenga po yung aming mga initiated social services. So, yun po ang hinahanap sa amin ngayon at sana po, yun din po ang aking pinapakiusap sa different agencies na mailift na po yun at maibigay na sa aming mga constituency. Matapos ang pagbibitiw sa pwesto kahapon, binaklas na ang nameplate ni Ko sa kwarto nito sa House of Representatives. Inihayag naman ni House Speaker Bogie D. III ang plano nitong pakikipag-usap kay Justice Secretary Boying Remulla para talakayin ang lahat na posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Tiniyak din ito ang buong pakikiisa ng Kamara sa mga otoridad para maibalik si Ko sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Cebu Representative Duke Frasco, hindi dapat mabura ng pagbibitiw ni Ko ang umani mga krimen nito o maabswelto ang Ako Bicol Party List na bihikulo umano ng mga pag-abuso. Kaugnay ito ng mga aligasyong nakinabang si Ko sa mga kontrata sa gobyernong nakuha ng construction firm na iniuugnay dito. Ayon kay Congressman Frasco, bagaman nagbitiw sa pwesto si Ko, nananatiling nakapwesto, may benepisyo at kapangyarihan ng Ako Bicol Party List na para baan niyang walang nangyari. Hindi anya ito accountability at bagkos ay impunity. Para anya maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat humarap din sa investigasyon, sanksyon at kung kinakailangan ay disqualification ang Ako Bicol Party List. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Garbin, hiwalay na judicial entity mula sa nominee ang Party List Organization ayon sa Party List System Act. Ang pagpaparusa sa Ako Bicol dahil lamang sa hindi napatunayang paratang laban sa isang nominee ay hindi lamang salungat sa prinsipyo ng hiwalay na judicial personality, kundi nagdudulot din anya ng pagkawala ng representasyon para sa milyong-milyong Bicolano na nagtiwala umano sa partido. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Malacanang kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umuwi at harapin na lamang ang mga paratang sa kanya ukol sa issue ng budget insertions at umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, pinabulaanan ng Malacanang na selective justice o may pinipiling personalidad ang mga isinasangkot sa naturang anomalya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Walang makakapigil sa kanyang mga desisyon. Ngunit kung magkakaroon man siya ng kaso at maisasampa, hindi po niya ito maiiwasan. Hindi niya po ito matatakbuhan. Hindi pa rin makakatakas sa posibleng pananagutan si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang binigyan diin ng Malacanang sa gitna ng ginagawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makakaiwas si Ko sakaling may magsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya naman nanawagan ang palasyo sa dating congressman na harapin na lamang ang mga ipinaparatang sa kanya sa mga issue ng budget insertions at flood control projects. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Pinabulaanan naman ng Malacanang na selective justice o may pinipiling mga personalidad ang idinidiin sa isyong ito. Kaugnay na rin ito sa privilege speech ni Senator Francis Escudero kung saan kinwestiyon niya kung bakit hindi kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Gate ng Malacanang kung mayroong ebidensya o impormasyon sa mga taong maaaring sangkot sa anomalya, maaaring ipagbigay alam sa Independent Commission for Infrastructure o ICI.
Idinepensa naman ng palasyo ang pagkakapili kay dating Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin bilang bagong Special Advisor at Investigator ng ICI. Sa gitna ito ng pagkakasangkot noon ng dating PNP Chief sa umano'y cover-up sa 2022 drug haul. Ayon kay Yusek Castro, hindi naman nakasuhan ang dating opisyal dahil sa naturang issue at mayroon siyang karanasan bilang investigador. Pero ayon po sa Pangulo, ang pagkakapili po kay General Asurin ay base na rin po sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kagalingan, at siya naman din po ay investigador at walang komplikasyon. Hindi po kasi siya politiko. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napigilan ng pamahalaan ang pagtatangka umano ng mga kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na tanggalin sa kanyang pangalan ang ilang ari-arian nito. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, natuklasan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na binalak ng mga ito na i-register ang 3 air assets ng dating mambabatas. Ito ang balita ni JP Nunez. Merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Zaldico. Tinangka umanong i-deregister ng mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elizaldico ang 3 nitong chopper. Ito ang nakuhang impormasyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang mga chopper na ito ay kabilang sa air assets ng nagbitiw na mambabatas na ipinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Secretary Dizon, plano na sana itong ibenta. Kaya yun diniregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. Ipinaliwanag pa ni Secretary Dizon na lahat ng air assets niko na kanilang tinukoy noong nakaraang linggo ay may standing order na mula sa CAAP na hindi pwedeng maideregister. Tiniyak naman ng kalihim na papawiin nila ang mga air assets niko kahit hindi siya umuwi dito sa Pilipinas. Pati na rin anya ang iba pang ari-arian niko kabilang ang land at sea assets. Unang-una, kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Lahat yun kailangan habulin dahil paulit-ulit kong sinasabi, sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may mapulong, kailangan maibalik ang pera. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Secretary Dizon na mayroong nasa higit 4 billion pesos na halaga ng mga air asset niko ang nakarehistro sa iba't ibang kumpanya na may kaugnayan sa kanya. Nauna nang iginiit ni resigned Congressman Ko na wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon at lahat anya ng paratang sa kanya ay pawang kasinungalingan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisa-isa sa Senate Committee on Public Works ang mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa ahensya, isa sa mga dahilan ng pagkaantala ng kanilang mga proyekto ay ang issue sa right-of-way. Hindi naman kumbensido ang isang senador tungkol dito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The right-of-way issues that delays arising from limited right-of-way budget allocation. Bilyong-bilyong piso ang napupunta sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga infrastructure project sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa taong 2026, higit 625 billion pesos ang panukalang kabuuang budget sa ahensya. Ngunit sa kabila ng malaking pondo, mayroon pa ring mga pagkaantala sa mga konstruksyon ng DPWH gaya sa mga tulay at kalsada.
Ayon sa ahensya, isa sa cause of delay ay ang right-of-way issue o hindi agad nababayaran ng gobyerno ang lupang dadaanan ng proyekto na pag-aari ng pribadong sektor o individual. It says here that limited right-of-way budget allocation, one reason, and corporate land ownership issues. We have deficiencies in claimant documentation, expropriation proceedings that takes time. Dagdag pa ng DPWH, kasama rin sa mga problema ng right-of-way ay ang mga nakabinbing permit, obstruction sa mga utility lines at kung saan dadalhin ang mga apektadong informal settler. Bunsod nito, kinuwestiyon ni Senator Tulfo kung bakit sinisimula ng mga proyekto kung una pa lamang ay may mga ganitong problema na hindi nare-resolba ng ahensya. Di po ba dapat bago gawin yung proyekto, siguraduhin na okay na, wala na tayong issue sa right-of-way dahil may pambayad naman tayo. But how come nagiging issue ito at tumitigil ang proyekto because of the fact na sasabihin natin na may nagre-reklamo? Di po ba dapat kausapin na o bayaran na yan kung sino may-ari despite the fact this is a government project? Aminado naman ang ahensya patungkol dito at iginiit na ang pagbabayad sa right-of-way ay requirement bago magsimula ng mga konstruksyon. But if we lack enough funds to pay these affected people, affected persons, the properties, even yung mga structures po, that we value all of this, and then we have all of these items computed in the resettlement action plan and supposed to be paid. But if we lack the fund to pay them, then that could be a reason for delay, Mr. Chair. Rekomendasyon ni Senator Tulfo, unahing asikasuhin ng DPWH ang mga issue sa right-of-way upang hindi masayang ang pondo ng taong bayan sa mga proyektong hindi natatapos ng ahensya. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Ila-live stream ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang bidding process sa kanilang mga proyekto. Sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipopost nila sa kanilang social media page ang live stream links para sa public access. Kabilang sa mga bidding na ito ang gagawin sa kanilang central office, regional offices at maging sa district offices. Sa pamamagitan anya nito, mas mamomonitor ng publiko ang mga proyektong ginagawa ng ahensya. Bubuo na ng tracker team ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region. Ito ay upang hanapin at arestuhin sina dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Reyna Garma at 4 na iba pa. Ito ang balita ni Lea Ilagay. As of now, we are trying to establish yung location nila. At the same time kasi, the PNP, I guess, have issued a statement wherein they will be forming a tracker team. And as mandate ng CIDG, kasama ang CIDG dyan sa manhunt operation na yan. Kumilos na ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ang dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Reyna Garma at 4 na iba pa. Ito'y matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 kaugnay sa kasong murder at frustrated murder. Ipinag-utos na rin ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates ang pagbuo ng tracker team para matagpuan ang 5 suspect sa pamamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at driver nito noong July 2020. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Lieutenant Colonel John Giagi, mas mapapadali ang paghahanap sa mga ito kung mayroong tracker team na nakatutok sa kanila. Tiniyak naman ng CIDG NCR na wala silang pagtatakpan kahit na pawang mga dating opisyal ng gobyerno at mga dating pulis ang mga pinaghahanap na suspect.
hanapin natin. We will do manhunt operation regardless of status, regardless of position. Hindi naman po natin doon tinitingnan. Ang sinasabi nga doon ng korte is to any officer the law to locate, arrest, 'di ba? Enforce the warrant of arrest na sinasabi ng korte. And that's one thing that we will do. Hindi natin tinitingnan dito kung o naging official ba siya. He was a former government official. No. As long as there is warrant, we will enforce it. Aminado naman si Giyagi na hindi madaling arestuhin ang mga ito. Yung challenges natin is of course yung being a former police officers, no? Syempre alam na nila kung paano yung operation ng kapulisan, no? Alam na nila on how to evade them at the same time siguro naman with their length of service and nakapag-create na yan ng connections that will help them. But it should be a warning to those na nakakanlong man sa kanila, pwede po silang makasuhan if ever we will be identifying them and we establish such na tinutulungan na itong mga fugitives natin na ito. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Giyagi na sa ngayon ay mayroon na sila mga natatanggap na impormasyon sa kinaroroonan ng mga ito, subalit tumanggi nang ihayag sa media. Sa ngayon, meron naman but we cannot disclose it na. Not until na positive tayo. Baka maapektuhan yung ginagawa nating manhunt operation. Si Garma, kabilang sina dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto de la Cruz, Leonardo, Jeremy Zapata kausapin alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano ang pinangalanan sa pagdinig sa Kongreso na nasa likod ng pagpatay kay Barayuga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Cagayan de Oro City. Samantala isang matandang lalaki naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Davao para madala sa ospital. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Sir? Hello, sir. Leo. Lapnos at gasgas sa kanang bindi at paa ang tinamo ng isang 39 anyos na lalaki na taga Zone 2 Kauswagan, Cagayan de Oro City nang maaksidente sa motorsiklo pasado alas 2 ng madaling araw kahapon, September 29. Ayon sa biktima, patawid umano siya sa kalsada nang di napansin ang paparating na motorsiklo. Agad nilapatan ng Puhunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang pasyente, ngunit tumanggi na rin itong magpadala sa ospital. Umuwi na lang ito sa kanilang bahay sakay ng kanyang motorsiklo. Samantala, ang kanyang nakabanggaan ay agad na isinugod sa Northern Mindanao Medical Center ng Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Office para maagapan sa tinamong injury. Dalawa naman ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo sa Maxoniel Vamenta Street, Carmen, Cagayan de Oro City, pasado alauna ng madaling araw noong September 28. Ang angkas ng motorsiklo ay nagtamo ng gasgas sa kanang paa at siko sa kapananakit ng kanang paa. Agad naman itong nilapatan ng Puhunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team. Tumanggi na itong magpadala sa ospital habang ang kasama nitong rider ay tumanggi na ring magpaasikaso. Ang nakabagaan naman nila ay isinailalim na sa kustodiya ng mga pulis. At sa Davao City. Hey, from UNTV News and Rescue po, nirikis, namabalik nag-request mo tayo. Yung anak ko. Si anak niyo mo siya tayo? Oo, kasamahan niyo. Kasamahan namin. Oo, nag-request siya na patid daw kayo sa Malta Hospital. Ligaling na kami ng tanganay ko. Ano pa rin na kayo? Kasi galing mo na kayo. X-ray na siya. Yung CD. Inasistihan naman ng UNTV News and Rescue ang isang 59 anyos na lalaki upang maipalaboratory sa Malta Medical Center alas 8 ng umaga, September 29. Ito ay matapos humingi ng tulong ang anak ng pasyente na madala ang kanyang ama sa ospital upang maipasuri sa sakit nitong pneumonia. Habang nasa biyahe patungo sa ospital ay minomonitor ng team ang kanyang vital signs. Pagdating sa ospital ay 2D echo at x-ray lang ang naiproseso.
Pinayuhan itong bumalik sa ibang pagkakataon upang magawa ang iba pang lab test na nangangailangan ng fasting. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Hazel Fezas, UNTV News Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalaya na kahapon ang umunoy person with disability na kinasuhan at ikinulong ng Manila Police District bunsod ng protesta noong September 21. Itinanggi naman ng Manila Police District na binugbog o sinaktan nito ng mga pulis habang nakakulong sa detention facility ng MPD. Ito ang balita ni Lea Ilacan. The PNP will never tolerate torture, physical abuse, extortion. Ibaba ang presyo ng bisbol! Ibaba ang presyo ng kikyam, bisbol, tukneleng, kwek-kwek, calamares! Nag-viral sa social media ang lalaking ito na sumama sa kilos protesta sa Maynila noong September 21 laban sa korupsyon. Sa halip kasi na kondinahin ang nagaganap na katiwalian sa pamahalaan, pagbaba sa presyo ng street foods ang kanyang panawagan. Ang lalaki, kasama sa mga hinuli, kinasuhan at ikinulong ng mga tauhan ng Manila Police District. Subalit ayon sa grupong karapatan, isang wanutong PWD o person with disability na may problema sa pag-iisip. Sinaktan din umano ito sa loob ng kulungan, bagay na itinanggi ng Manila Police District. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, marami ang bumisita sa mga inarestong protesters noong nakakulong ang mga ito, kabilang ang kanilang mga abogado mula sa Public Attorney's Office, Women's Children and Protection Center at mga taga-human rights. Mataas ang pagrespeto natin, Ate Lea, sa ating mga nasa custody natin at alam natin kung paano ito pinoproseso. At yung mga kiniklaim nilang ganyan, sabi nga natin, alam naman natin kung ano yung purpose nila, bakit nila ginagawa yan. Kung merong sinasabi nilang pag-abuso sa aming hanay, patunayan nila ito at hindi ito kukunsunitihin. Ang sa atin lang dito nakakalungkot kasi nga ginagamit lang nilang propaganda ito. Ayon pa kay Major Ines, kung talagang mayroong mental disability ang lalaki, korte ang magdidesisyon kung kailangan itong palayain. Sa atin dito, wala tayong hinuli na walang direktang partisipasyon, wala silang direct violation, kaya natin na hinuhuli. At ang kailangan mag-decide nun, korte, kung ito ba ay palalayain dahil sa kanyang kondisyon, pero kailangan suportahan ito ng mga dokumento katulad ng mga medical records ng tao. Kahapon, nakalaya na at na-turn over na sa kanyang ina ang lalaking PWD. Pero ito, nai-release na ito kahapon. For further investigation at nakasama na ng kanyang nanay. Sa 242 na nahuli ng MPD noong September 21 protest, 152 ang adult at 6 na po naman ang minor de edad. Sa naturang bilang, 212 lamang ang nakasuhan, habang 30 na nasa 14 years old pababa ang i-turn over lamang sa Welfare Office ng Maynila at saka ibinigay sa kanilang mga magulang. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Binuwag ni Madagascar President Ange Rajoelina ang kanyang gabinete matapos ang 3 araw na protesta ng kabataan laban sa matagal na problema sa tubig at kuryente. Ayon sa United Nations, hindi bababa sa 22 ang nasawi at higit 100 ang sugatan dahil sa marahas na pagtugon ng pulisya at kaguluhang dulot ng ilang grupo. Humingi ng paumanhin si Rajoelina at nangakong
bubuo ng bagong pamahalaan sa loob ng 3 araw, kasabay ng pagbibigay daan sa dialogo sa mga kabataan. Itinuturing ito bilang pinakamalaking hamon sa kanyang pamumuno mula nang siya'y muling mahalal noong 2023. Pinag-aaralan ngayon ng administrasyon ni US President Donald Trump kung pagbibigyan nito ang hiling ng Ukraine para sa Tomahawk long-range missiles na kayang umabot hanggang Moscow. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, malaking tulong ang naturang sandata upang mapahina ang military defense ng Russia para mapilitan itong umupo at pag-usapan ang peace deal. Tinanggihan naman ng Kremlin ang ideya ng Ukraine at sinabing walang makapagpapabago sa kalagayan ng military front laban sa Kyiv. Kasabay nito, nananawagan din ang Ukraine ng karagdagang Patriot air defense systems upang maprotektahan ang kanilang lungsod laban sa mga drone at missile attack ng Russia. Pinangunahan ni US President Donald Trump ang panibagong peace plan sa pagitan ng Israel at Hamas. Layon nitong mapalaya na ang mga nalalabing hostages at wasakin ng war infrastructure ng Hamas. Ito ang balita ni Klein Sinka. The people I mentioned, I take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too. Sang-ayon ng mga bansang Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Egypt, Jordan, Indonesia at Turkey sa napagkasunduang peace plan ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon pa kay Trump, nais din ng Hamas ang kapayapaan. Sa kasunduan, kinakailangan pakawalan ng Hamas ang mga nalalabing hostages maging ang bangkay ng mga namatay na bihag. Dapat ding disarmahin ang terrorist group at sirain ang infrastructures nito. Gayun din na pangungunahan ng isang global body ang interim government sa Gaza. Magkakaroon naman ng phase withdrawal ang Israeli military mula sa Gaza. Giit pa ni Trump at Netanyahu, walang magiging papel ang Hamas sa bagong pamahalaan ng Palestine at kinakailangang palayain ang mga hostages na hindi lalagpas ng 72 hours. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. The next step will be the establishment of an international body charged with fully disarming Hamas and demilitarizing Gaza. I appreciate your willingness to lead the body, Mr. President. Pinasalamatan din ni Trump ang Israeli leader sa pagtitiwala nito sa leadership ng Amerika. Giit naman ng US President, hindi magdadalawang isip ang Amerika na suportahan ng Israel kung hindi susunod ang Hamas sa peace plan na pinangungunahan niya. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakalagahan. Nagpatupad ang Taliban government ng nationwide shutdown ng internet at telecommunications dahilan para mawalan ng komunikasyon sa buong Afghanistan. Ayon sa mga ulat, naputol ang fiber optic connections, mobile internet at satellite TV, pati ang ilang flight sa Kabul International Airport ay nakansela. Malaki ang inaasahang epekto ng internet blackout sa mga bangko at negosyo, lalo't maraming serbisyo ang nakadepende sa internet. Hindi pa naglalabas ng malinaw na paliwanag ang Taliban hinggil sa internet shutdown. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Damang-dama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkadismaya ng maraming Pilipino sa talamak na korupsyon sa gobyerno ngayon. Ngunit sa gitna ng nabunyag na anomalya sa flood control projects,
may nakikita na umano siyang paraan upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ladies and gentlemen, amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Kailangang matapos na ang nangyayaring pag-abuso sa kapangyarihan at kasakiman. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal at itinalagang opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines sa Malacanang kanina. Ayon sa Pangulo, sa gitna ng mga hamon na ito, kailangang manatiling matatag at nagkakaisa ang mga Pilipino para labanan ng korupsyon. Batid rin ni Pangulong Marcos ang pagkadismaya ng maraming mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Ito ay sa gitna na rin ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay PBBM, kailangan tumugon at magbigay ng konkretong solusyon ng pamahalaan sa naging sentimiento na ito ng publiko. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyong lumulunod sa kanila araw-araw. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. It is born from years of frustration at a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Let us not dismiss that anger. Let us confront it. Let us be humble and provide concrete solutions. Kaya naman ayon sa Pangulo, kailangan magkaroon ng reforma sa gobyerno para maibalik ang tiwala ng mamamayan. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Reforming our government is the only way we have to win back the trust of our people. Sa huli, umapila ang Pangulo sa mga kapwa niya opisyal na maibigay sana ang isang pamahalaang marangal at may pagmamalaki ng mga susunod na henerasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbitahan si resigned Congressman Zaldico sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson, chairman ng komite. Ayon naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kung hindi dadalo ang dating kongresista ay maglalabas ang Senado ng arrest order para siya ay mapauwi. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Mas madali na para sa Senado na maimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Eli Zaldico matapos itong magbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative. Sa nakaraang Senate Committee hearing, pinangalanan si Ko ng ilang resource persons na sangkot sa anomalya ng flood control projects. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ngayong araw mismo ay maaari ng imbitahan ang nagbitiw na kongresista na dumalo sa susunod na pagdinig ng komite. Kinumpirma na rin ito ni Senador Panfilo Lacson, ang Blue Ribbon Chairperson. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Lacson na magpapadala na sila ng sulat imbitasyon sa address ni Zaldico para sa susunod na pagdinig ng komite. Kung hindi niya ito magpapakita dahil nasa ibang bansa, maglalabas ng subpoena ang Senado at show cause order. Kung hindi naman magiging katanggap-tanggap ang paliwanag, sinabi ni Senador Ping Lacson na isa-cite in contempt ang dating kongresista at mag-i-issue sila ng warrant of arrest. Ayon naman kay Senador Bato de la Rosa, kung hindi uuwi si Zaldico, ay maaari naman itong mapabalik sa Pilipinas gaya ng nangyari kay Alice Guo nang pumuslit ito ng ibang bansa at naaresto ng mga otoridad. Correct. O yun ang nangyari sa kanya, di ba? Ganun ang mangyari. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Dagdag pa ng senador, ang pag-alis sa bansa ni Zaldico ay nagpapakita lang na guilty siya sa mga akusasyon laban sa kanya. Right means guilt. Kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody. Any particular investigating agency, harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-issue ng tao. Bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? Kasalanan ka ba? Sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang intensyon si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na ilagay ang mga senador o ang buong institusyon sa kahihiyan. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na halos lahat ng mga miyembro ng Senado ay may budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sinabi ni Senator Lacson na layon lang ng kanyang pagbubunyag na tanggapin nilang nasa krisis ang lahat dahil sa mga anomalya sa flood control projects. Paglilinaw pa niya, hindi ito issue patungkol sa partikular na individual o mga senador at kongresista, kundi paalala sa kanilang lahat na mag-ingat. Dagdag pa ni Senador Ping Lacson, naunawaan niyang lubos ang sentimiento na inihahayag ng kanyang mga kasamahan sa Senado, partikular na ang mayorya. Pinabulaanan ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kumakalat na balita na may balak magkudita sa hanay ng mga militar o Armed Forces of the Philippines. Ayon sa kalihim, hindi makikialam ang kanilang hanay sa mga usaping politika, lalo na at hindi ito ang papel na ginagampanan ng mga sundalo. Paliwanag pa ni Secretary Teodoro, hindi ang militar ang solusyon sa mga aligasyon ng korupsyon, kundi ang pagpapatibay at pagpapatatag ng institusyon. Lahat ng organisasyon may discontent. Pero kung ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-aaklas, hindi yon. Dasal ng iba yon. Pero hindi mangyayari yon. It remains supportive of the Constitution. Naturally, and the chain of command is very important. And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. Galit umano ang ilang retiradong sundalo at pulis sa nangyayaring katiwalian sa bansa. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ito ang nababasa niya sa social media na sentimiento ng mga nagretirong uniform personnel. Kung ano-ano ang kasalukuyang moral o pakiramdam ng mga retired uniform personnel sa bansa. Marami tayong nakikita through social media, through nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Campoaguinaldo, di ba? Those are retired AAP and AAP and PNP and uniform personnel people. Galit. Gusto ba nilang? Dagdag pa ni Senator De La Rosa, kung hindi matutugunan ang issue, maaaring mauwi ito sa problema. Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. Future. Aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin may certain degree of influence pa rin sa komunidad. Ipinatawag na Independent Commission for Infrastructure ang Bureau of Internal Revenue ngayong araw para pag-usapan ng tax deficiencies ng mga individual at personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Lumagda rin ang ICI sa isang kasunduan na magpapabilis sa pag-freeze ng assets ng mga umano'y gumawa ng katiwalian. Ito ang balita ni Benedict Samson. There's going to be an information sharing between the Commission, the ICI, and the BIR. Ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Bureau of Internal Revenue ngayong araw. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nais alamin ng ICI kung nakapagbabayad ba ng tama ng buwis o kung mayroon tax deficiency ang mga isinasangkot sa maanumalyang flood control project. Ayon pa kay Commissioner Lumagi, kabilang dito ang mga isinasangkot sa anomalya gaya ng kontraktor at iba pang mga personalidad. So, yung ginagawa rin nating lifestyle checks on the contractors and other personalities being mentioned.
So, pine-prepare lang. Hopefully, kaya lang naman din, we just need all other data para mas maging comprehensive and complete yung ginagawa nating filing ng criminal case. Lahat ng mga assets and lahat ng mga properties na nami-mention, we have to include all of them. Dagdag pa ng BIR, sa ngayon ay nagsasagawa na sila ng paunang investigasyon lalo na sa mga lumulutang na pangalan mula sa mga isinasagawang pagdinig ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. As far as BIR is concerned, ang tinitingnan natin dito yung tax angle, which is yung possible nito, yung tax deficiency and tax evasion na criminal case. So for this particular criminal case, kami po ang mag-file nito. That's why we will get all the information na nasasabi po dito sa mga ongoing investigations. Samantala, kaninang umaga naman ay nagsagawa ng Memorandum of Agreement ang Independent Commission for Infrastructure, katuwang ang mga ahensya sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na kinabibilangan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission at Insurance Commission. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na ang pagsasagawa ng tracing ng assets at pag-secure ng mga ebidensya na gagamitin sa investigasyon. Magkakaroon na po kami ng information sharing and coordination and cooperation po, no? Kasi malaking bagay po yun, mabe-verify po namin yung mga ibang aspeto na nadadivulge ng aming mga resource persons, and that again is the process that we're trying to get, no? Verification ng mga sinasabi po ng ating mga resource persons. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihanda na ng kampo ng mag-asawang Pacifico at si Zara Diskaya ang supplemental affidavit para sa mga karagdagang pangalan na isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Naninindigan din ang kampo ng Diskaya na wala silang may sasauli sa gobyerno dahil sa pagkaka-freeze ng kanilang bank accounts. Mula sa Taguig City, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, ano ba ang naging takbo o detalye ng isinagawang pagdinig kanina dyan sa ICI patungkol sa mga anomalya sa flood control projects? Magandang gabi, June. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mga Diskaya ay nagtel na sina Curly at Sara Diskaya nang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Sinagot lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga hininging detalye ng ICI. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Samaniego, may inihahanda na rin na supplemental affidavit sina Curly at Sara para sa karagdagang pangalan na idadawit sa maanumalyang flood control project. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate? Yes, and in Congress. Sir, would you be able to name names? Wag na, nasa affidavit na yun. How high is the highest person in the list? Same with the affidavit. Ayon pa kay Attorney Samaniego, handa na rin silang mag-tell all saan man sila ipatawag na pagdinig o investigasyon. Lahat to. Pag binatawag kami ng Senate, sasabihin ho namin lahat. Kasi by way of affidavit or affidavits ho lahat. Almost the same, pero before the DOJ kasi kahapon, may mga sinabit kaming mga part ng ledgers, no? And then vouchers. So, dalawang particular na tao doon ang nabanggit. So, kailangan naming gawan ng affidavit para magkaroon ng narration of facts. Sincere din niya ang kanyang kliyente sa pagharap sa publiko. The mere fact na humarap kami sa Senate, sa House, sa DOJ, and then ICI, we're very sincere. Kaya nga, tell all na tayo lahat eh. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. Ayon naman kay ICI Executive Director Brian K. Tosaka, kailangan pang suriin ng ICI ang mga inilahad na testimonya ng mag-asawa. I cannot
comment on that yet kasi hindi pa ho tapos yung kanilang testimony. No? In fact, hindi natapos and we will be requesting them to come back next week most probably and we will inform you. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Samantala, sinabi rin ng legal counsel ng mga Diskaya na sa ngayon ay wala silang isa sa uling anumang asset sa gobyerno, bunsod na rin ng pagkaka-freeze ng bank accounts na mag-asawa. Wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Okay. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So lahat ba yun? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng all the real properties. Itinanggi rin ng kampo ng mga Diskaya na mayroon umano silang ugnayan sa pagitan ng nagbitiw na kongresista na si Saldico. Yun sinabi rin nga ni Attorney Cornelio Samaniego III na nagpapasalamat yung mag-asawang Diskaya na naisailalim sila sa Witness Protection Program dahil sa umano'y natatanggap na death threats. At yan muna ang ating update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan, June. Ibig bang sabihin, Benedict, yung sinasabi ng abogado ng mga Diskaya na yung mga bagong pangalan na doon sa supplemental affidavit ay same lang? Ibig sabihin ba ito ay mga kongresista lang, walang senador? June, natanong natin yan kung ano nga yung pinakamataas na posisyon nitong mga idadawit ng mag-asawa, pero ayon nga dito kay Attorney Samaniego ay no comment pa sila dahil nga nasa affidavit naman na ito, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Itinanggi ng Department of Justice o DOJ ang issue na hindi kasama sa iniimbestigahan kaugnay ng flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, hindi lang sila nagkokomentaryo tungkol dito hanggat wala pang matibay at sapat na ebidensya. Pagtiyak ng kalihim, wala silang sisinuhin at pagtatakpan sa investigasyon. Hindi totoo yun. Alam mo, pagka ganyan kasi, hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas sa mga testigo. Pero just the same, pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Saldico, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Galing ako ng Congress, alam ko yan eh. Yun ang pinagkakatiwalaan ng speaker, yun ang nilagay dyan. So doon pa lang, alam mo na hindi tama yun nangyari sa pangyayari na lumalabas ngayon. Inirekomenda ng Philippine Army ang pagtanggal kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga mula sa kanilang reserve force. Ito'y matapos umano nitong hikayati ng mga sundalo at kapwa reservist na makiisa sa protesta noong September 21. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, lumabag si Congressman Barzaga sa panuntunan ng AFP matapos lumabas sa investigasyon na nagkaroon ito ng grave misconduct. Nilinaw ng Army na ang rekomendasyon ay limitado lamang sa pagiging reservist ni Barzaga at walang epekto sa kanyang karapatan bilang mambabatas. Binigyan din ng pamunuan ng hukbong katihan ang pagpapanatili ng profesionalismo at pagiging non-partisan ng lahat ng kasapi ng Armed Forces of the Philippines. Isa ang lalawigan ng Masbate sa mga matinding na puruhan na pananalasa ng bagyong Opo. Kaya naman tiniyak ng pamahalaan na agad na maaabot ang mga komunidad, lalo na ang mga isla at bayan na nananatiling isolated matapos ng bagyo. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ilang araw matapos bayuhin ng malakas na bagyo ang rehiyon ng Bicol, tiniyak ng Philippine Coast Guard na back to normal na ang operasyon sa lahat ng pantalan sa rehiyon, partikular ang mga ruta patungong Masbate na matinding sinalanta ng bagyong Opong. Ayon kay PCG-5 Commander Commodore Ivan Roldan, operational ang lahat ng port kaya hindi maaantala ang pagdadala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo.
Nagbigay din PCG ng 2 water purifier na kayang makagawa ng hanggang 20,000 litro ng malinis na inuming tubig kada araw. Mahigit 100 tauhan ng PCG din ang nakatalaga sa clearing operations at pamamahagi ng food packs sa iba't ibang bayan. Nakapagsagawa na rin ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways sa San Fernando North. Nagpadala rin ng karagdagang kagamitan at tauhan mula sa DPWH Regional Office 5 at Sorsogon District Engineering Offices upang mapabilis ang pag-alis ng mga debris at pagbubukas ng mga pangunahing daan para sa mas mabilis na pagpasok ng tulong. Samantala, nakarating naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga liblib na lugar ng Hintutulo at Zapatos Island. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force Tactical Operations Group 5 at Office of Civil Defense, naihatid ang mahigit 1,000 family food packs gamit ang helicopter at barko. Ayon kay Regional Director Norman Laurio, patuloy ang kanilang koordinasyon upang masigurong walang pamilyang magugutom at agad na makakabangon mula sa trahedya. Para naman sa pagbabalik ng supply ng kuryente sa isla, personal na bumisita si Department of Energy Secretary Sharon Garin upang inspeksyonin ang pinsala sa mga pasilidad ng kuryente. Tiniyak ng DOE na prioridad ang agarang pagbabalik ng supply ng kuryente lalo na sa ospital, evacuation centers at iba pang kritikal na pasilidad. We're pushing this because alam namin na pag hindi namin matapos, hindi kayo makakagalaw. Wala kayong bangko, wala kayong communication, wala kayong tubig, wala kayong electricity. Sa tulong ng Task Force Kapatid, nagsimula ng mag-deploy ang iba't ibang electric cooperatives mula sa iba't ibang rehiyon upang suportahan ang Masbate Electric Cooperative sa power restoration. Una na ring nagbigay ng additional Starlink units ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda bilang suporta sa augmentation ng communication line sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Masbate Governor Ricardo Co sa agarang aksyon ng national agencies. Aniya, dahil sa tulong ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan, mas napabilis ang pagkuha ng ulat ng local government mula sa mga isolated islands. Bagamat ikinalulungkot nila ang lalong tumataas na bilang ng nasawi dahil sa bagyo, tiniyak ni Governor Co na nakahanda ang lokal na pamahalaan para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa lalawigan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng National Food Authority ang pagbili ng storm damage palay mula sa mga magasakang direktang sinalanta ng bagyo. Ito ay upang matulungan ang mga magasaka na makaiwas sa pagbagsak ng presyo ng palay at pananamantala ng ilang private trader tuwing may kalamidad. Ayon sa ahensya, oras na mailabas ng executive order ay agad itong sisimulan ng ahensya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. The reality is, ano yan, market forces. Of course, merong mga pananamantala. Okay? May pananamantala kasi paparating yung bagyo, binarat mo. Alam mong puno ang bodega ng NFA, binarat mo. Merong opportunistic. Tila isang unwritten rule na ayon sa National Food Authority ang pananamantala sa mga magsasaka tuwing may kalamidad. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mahirap aniya talagang pigilan ng ganitong nakasanayan ng kalakaran ng ilang mga trader, kaya intervention sa bahagi ng pamahalaan na lamang ang maaaring magawa. Yung presyo na yon, sabi ko nga sa'yo, walang nagdidictate na kumbaga unwritten rule. Kalakaran pag may bagyo, may magagawa ba ang gobyerno doon? Palagay ko tali ang kamay ng gobyerno doon eh. Kanya anong intervention ng gobyerno? Mag-set ka ng ibang parameters like si NFA, patuloy mong pabilihin ng 17. Tapos yung dating nabibili niya, kunwari 10 kaban lang, kuhanin mo lahat. Kaya nga mag-i-issue ng EO para makapagrenta kami ng mga warehouses. That's the reason. Kahapon nag-anunsyo ang Department of Agriculture na tanging solusyon sa ngayon ay isang executive order. Saklaw din nito ang request na 3 billion budget para sa emergency palay procurement.
Ang ilang bahagi ng budget ay gagamitin ng NFA para sa renta ng mga kukuning warehouses para pag-imbakan ng palay na bibilhin mula sa mga magsasakang nasalanta ng bagyo. It will cover pambili ng palay, pangrenta ng warehouse, pang-logistics. At dahil ito ay karamihan ay storm damage palay, immediately kailangan it's either tuyuin or kung tuyo na, kailangan immediately milling yan i-mill na agad. So that mai-dispose agad. Hindi yan pinapatagal. Storm damage, yan Samantala, tiniyak naman ng National Food Authority na hindi bababa sa single digit gaya ng 6 to 8 pesos ang kanilang gagawing pamimili sa storm damage palay na taliwas sa ginagawang pamimili ng mga private traders kapag ganitong bagyuhan. Pero paglilinaw pa rin ng ahensya dahil ito ay mga storm damage palay, hindi na dapat umasa ang mga magsasaka na pareho ang presyo nito sa maayos na kalidad ng bigas. Sa pagtataya ng NFA, 2 hanggang 3 piso ang maaaring ibawas sa presyo ng bibilhing palay. Pag sinabi nating storm damage palay, hindi po yan kasing presyo ng regular na palay na binibili natin at 17 and 23. In fact, ang malaking tingin namin, kanya meron nakaka-experience na sinasabing 7 pesos, 8 pesos per kilo ng palay. I think those are majority storm damage palay. Kasi ang mga trader, negosyante yan Ayon pa sa opisyal, masusi rin at hindi basta-basta ang hakbang para dito upang walang maaksayang produkto. Umaasa rin ng ahensya na paglabas ng executive order ay may makitang private warehouses kaagad bilang paghahanda na sa mga posibleng pananalasa pa ng kalamidad. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng mga organizer na UNTV Cup ang Season 12 na nag-iisang liga ng mga public servants. Inaasahan ang mas malalakas na mga teams at malaking papremyo na makatutulong sa mga benepisyaryo ng bawat kupunan. Ito ang balita ni JP Nunes. Hindi pa man natatapos ang executive face-off ng UNTV Cup 2025, pinaghahandaan na ng mga organizer ang darating na Season 12 ng regular season ng nag-iisang liga ng mga public servants. Kahapon, pinangunahan ni UNTV Cup Commissioner Atoy Co ang pagpupulong ng mga koponan na muling lalahok sa next season na isinagawa sa Amoranto Arena sa Quezon City. Nagkaroon ng assessment sa nagdaang season at pinag-usapan din ang mga gagawin sa papasok na season. Ni-expect ko po sana maging competitive ang lahat ng teams para mas maganda po natin panuorin. Kaya pinag-usapan po namin ngayong araw na ito kung paano po namin palalakasin lahat ng teams. Umaasa din si Commissioner Atoy Co na mas gaganda pa ang line-up ng bawat kupunan para maging mas exciting ang liga. So far, maganda naman po respond ng mga iba-ibang agency. Hopefully, they can come up with a better lineup para mas gumanda ang liga natin. Umaasa ang mga organizer ng UNTV Cup na mas makatutulong pa sa mga mapipiling benepisyaryo ng bawat kupunan. Sana mas makatulong pa po tayo sa maraming mga nangangailangan kasi yung mga nananalo ay nagkakaroon po sila ng premyo na pwede po nilang ibigay sa kanilang mga charitable institution. Kaya marami po natutulungan sa UNTV Cup. Kaya siguro pinagpapala po tayong lahat because nakakatulong po tayo. Isa sa inaabangan next season ay kung makukuha ba ng Department of Agriculture Food Masters ang 3-peat sa liga. Noong Season 11, gumawa sila ng kasaysayan sa kanilang back-to-back champion title matapos talunin ang Ombudsman Graph Busters. Wala pang final schedule kung kailan sisimulan ang next season, pero inaasahang kapag natapos ang executive face-off ay agad ding isasagawa ang opening ceremony ng Season 12. Samantala, bukas October 1 nakatakda ang huling playdate ng semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Amoranto Arena sa Quezon City.
Sa first game, magtutuos ang Ombudsman Graft Busters at BJMP Greyhounds. Habang sa second game naman, ang undefeated na AFP Cavaliers kontra sa Judiciary Magis na tila magiging pre-game ng kanilang finals na magsisimula sa October 8. Mapapanood ang live stream ng susunod na mga laban sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports, gayon din sa YouTube channel ng UNTV. UNTV Season 12, Green Sports, Green Sports Academy. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na ang ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Martes. Bago yan, Monica, babatiin ko muna yung aking mga nakasama dun sa Cagayan de Oro nung nakaraang weekend. Sila Kuya Ramil at Ate Cristina Morales. Para pang Miss Universe yung pangalan, Cristina Morales. Na kanilang mga anak na sina Kent, si Kate at si Kevin. Sila ay taga Iligan City. Yan. Happy viewing po sa inyo. Yan, at salamat po. Shout out kina Jose Lito Marilia, Julio Surigao at Remigio Clemente. Gayon din kina Ryan Pardo, Adelmo Solis at Mario Coderias. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pambalikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit. 94:12 na nagsasabi, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan o Panginoon at tinuturuan mo sa iyong kautusan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.